Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa pagkakataon na kahit na hindi tayo nakakalabas, hindi pa rin napipigilan ang salita ng Diyos para makaabot sa atin. Uh, Ibang-ibang panahon ngayon kumpara sa mga nakaraang ilang linggo. Siguro kahit hindi ko nasabihin sa inyo, daman-daman niyo yun. Bago ito para sa marami sa atin o sa lahat talaga, kasi wala pa namang tayong ganitong naranasan sa na talaga hindi makakalabas. Kaya hirap na hirap sumunod yung mga tao dahil hindi sila nasanay. Pero pag-aralan natin ang salita ng Diyos kung paano pwedeng makarelate ito sa ating sitwasyon. Buksan po natin ating mga Bible sa Romans 13, 1-7. Ito ang sabi. For every person is to be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and that who have opposed will receive condemnation upon themselves. For rulers are not cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing. For it is a minister of God, an avenger, who brings wrath on the one who practices evil. Therefore, it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience sake. For because of this, you also pay taxes. For rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Render to all what is due them. Tax to whom tax is due. Custom to whom custom. Fear to whom fear. Honor to whom honor. Amang banal, ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang aming simula at ang katapusan ng lahat ng bagay. Wala po kaming pwedeng hilingin na hindi mo alam at hindi mo kayang tugunan kung gusto mo. Gusto po namin maintindihan din ang mensahe mo ngayon sa amin. Nang sa ganoon, kahit sa ganitong sitwasyon, ay maluwalhati ka pa rin namin. Patnubayan mo po kami sa aming pakikinig. Bigyan mo kami ng malinaw na kaisipan at masunuring puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang passage na ito ay isinulat sa panahon na ang Roman Empire ay nagahari sa buong mundo. Para sa alaman ng lahat, ang Roman Empire ay hindi po mabuting government. Generally, masyadong mahigpit. In fact, hindi lang siya mahigpit, particularly mahigpit siya sa bansa na sasakop nila, iba't ibang bansa kasama na ang Israel. At lalo na kung nagtuturo ka at naniniwala ka sa ibang Diyos maliban sa emperor. Kaya mabigat ang kanilang kinalalagyan. Pero kahit ganon, ang utos ni Pablo ay nagaling sa Diyos. No? Ang utos ni Pablo ay sundin ang otoridad. Sinabi niya dito, malinaw na malinaw, at yun po ang una kong punto. General principle,
Dahil ang Diyos ang nagtalaga ng gobyerno, dapat tayong magpasakop dito. Yun yung unang-una. Dahil ang Diyos ang nagtatag ng anumang pamahalaan, dapat tayo magpasakop dito. Every person, yung word na yun, every person is to be in subjection to the governing authorities. Hindi na natin kailangan pang masyadong i-elaborate yung pag sinabing every person. Kasama ba yung matanda? Kasama ba yung bata? Kasama ba yung mayaman? Kasama ba yung babae? Kasama ba yung mahirap? So every person. Pag sinabi every person, wala ka nang iba pang lahat na yan. So if you consider yourself a person, ikaw yun. So dapat mapasakop ka sa government. In fact, itong passage na ito, para sa akin, na isa sa mga passages sa Biblia na majority ng mga group, majority ng mga mananampalataya, kahit tuto, pinaniniwalaan to, tinatanggap. Iglesia ni Cristo, hindi natin niya kasundo pagdating sa Trinity, sa pagka-Diyos na Jesus, maaaring sa speaking in tongues, ang mga Mormons, ang mga Catholic, at iba pang mga kulto. Hindi natin sila kasundo sa maraming bagay. Pero pagdating dito sa passage na ito, naniniwala din sila dito. So tanggap ito, kaya madaling intindihin, somehow. Kasi hindi ka makikipagtalo sa kanila na tama yan o mali yan. So alam nila kung ano din yan, alam natin kung ano yan. So ang lahat ng pamahalaan, para to be exact, yung Duterte administration sa ating bansa ay tinatag ng Diyos. Ewan ko lang kung naniniwala kayo na yung pamahalaan ni Eli Pamatong, yun ang bansa ninyo. Pero ako, eto kay Duterte. So, kasi may nagkiklaim din si Eli Pamatong na siya yung tunay na pangulo ng bansa. Okay. That's beside na, tanggalin na natin yan. Ang pamahalang ito ng Duterte ay itinatag ng Diyos. Ibig sabihin, walang ibang administration na pwede kang sabihin na pwede mong pagsundin. Siyempre, ito lang yon. So, somehow, no choice ka. Kailangan mo talagang gawin yon. Dahil kailangan mong gawin yon, pag hindi mo ginawa, ikaw ang mali, di ba? Paano kung ang isang pamahalaan ay nag-utos sa iyo na salungat sa Diyos? Susundin ko ba yon? Kasi nangyari na yan sa maraming pagkakataon. Noon. Like for example, sa panahon na ni Daniel, yung tatlong magkakaibigan, kaibigan ni Daniel, ay inutusang sumamba sa rebulto. Susundin mo ba yon? Pero sila hindi nila sinunod, di ba? Sa panahon ng Acts, pinatigil si Pedro na magsalita at magturo. Sabi nila, hindi ko alam kung ano sa inyo to, pero basta ako, hindi ko susundin yan. We would rather obey God rather than man. So, pwede palang labagin. Iyon ay kung nag-uutos sila ng pagsalungat sa Diyos. Kaya na, siyempre, pag nilabag mo, dahil nga sila ay nasa authority, siyempre, handa kang maparusahan. Bagaman may pangako ang Diyos na ililigtas ka naman niya sa mga kamay nila, pero pwedeng hindi din. So, that's the only thing, or that's the only time na pwede kang lumabag. Pero generally, kapag ang utos ay hindi naman salungat sa Diyos o hindi niya pinalalabag sa iyo ang utos ng Diyos, wala kang reason para hindi sumunod. O example, ngayon, ang utos sa atin ng government ay self-quarantine, community quarantine, lockdown. Sa madaling salita, sa loob ka lang ng bahay, huwag kang gumala-gala. Mahirap ba yun? Diba? Madali lang. Mahirap pa intindihin. Madali lang din. Diba?
So, salungat ba yun sa Diyos? Hindi. Diba? Hindi naman bawal yun eh. Ano lang mahadlangan nun? Yung every Sunday service lang at saka yung cell group. Eh, ang problema, meron namang ibang paraan. In fact, sa totoo lang din, kung sabihin natin, mali naman si, although wala akong naririnig, no? Pero kung sabihin nila, mali naman si Duterte doon, paano lang yung Sunday service? Kala mo naman, every Sunday ba talaga umaatid ka? Ma-absent ka rin naman kapag meron kang ibang lakad. Diba? So dito, sunod tayo. In fact, ang authority na meron si Duterte, galing sa Diyos pala. Kaya may karapatan siyang magpataw ng parusa kung kinakailangan. I mean, not just personal kundi yung government, kung ano yung batas na meron, napapatupad nila kasi sa executive, di ba? Pag sinabi nila, ikaw lumalabag ka, dapat kang ikulong, ayon sa batas, makukulong ka. Yun ang nakasulat sa yun nakasulat sa uh, salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng lumabag. Kaya ang number one na dapat nating unahin, ito ba ang aking kinalalagyan bansa ay may authority. Ito bang authority na to ay dahil mayroong authority na dito, alam ko tinatag to ng Diyos. So susunod ako sa kanila, magpapasakop ako sa kanila. Dahil ayon sa Bible, wala namang authority under heaven na hindi tinatag ng Diyos. Kaso kung masama sila, minsan nahihirapan ako. Pero wala pa rin excuse. Masaya tayo kahit pa paano. Kung i-apply natin ngayon lang, ito lang ang pagkakataon ito. Si Duterte hindi perfect, pero he is the most sincere person. The most sincere president we ever had. Siya po yun. Napaka-sincere. Nakilala ko siya. Dahil lang sa galaw niya. Kasi I've been to many presidents, nagsimula kay Marcos. Si Marcos, si Cory, si Ramos, si Erap, si Gloria, si Pinoy. Tumanda na ako. Nadaanan ko lahat yun. Nakita ko paano magsalita at paano nila ginawa yung kanilang tungkulin. On and off, nakikita natin sila sa mga shots na babasa natin. Nakikita natin yung kanilang mga pictures. Pag nag-rally, alam natin. Meron tayong idea kung paano sila. Si Duterte, hindi siya magaling magsalita kumpara sa kanilang lahat. Pero he is the most sincere. Ngayon, ang kanyang utos ay lockdown. Wala munang lalabas. By the way, kahit yun ay siyang nagsabi, dumaan yun sa sa panel of discussion, deliberation, mga taong naman marurunong, mga taong concerned, and authority ay nag-usap-usap din. Hindi yun originally sa kanya lang. Nagkaroon sila ng mga brainstorming bago nila nilabas yun. Plus, yung inutos nila ngayon sa atin, hindi naman original natin yun. In fact, kinopen nila sa mga bansang nandun na rin sa ganitong sitwasyon. At yun yung nakita nila noon sa kanila na nakatulong. And therefore, kung pinatupad dito yon, dahil authority natin ang ating Pangulo at ang kanyang government, sila yung tinatag ng Diyos, susunod tayo. At maganda, kasi nga ginagawa na rin sa ibang bansa, meron tayong assurance na hindi ito pansarili lamang. So wala talaga tayong reason para hindi sumunod, di ba? So yun yung una, dahil ang ating pamahalaan ay itinatag ng Diyos at ako bilang anak ng Diyos, hindi naman ako pababayaan ng Diyos kung susunod ako sa pamahalaang itinatag niya. Salamat na lang, mabuti ang mga namumuno sa atin ngayon. Unlike before, gaya ng sabi ko sa inyo, puro pansarili. Okay? So, saka na natin pag-usapan yung ibang mga bagay.
So, lahat, walang authority. Sabi sa kahit yung nandun sa North Korea, sorry na lang, nandun sila. Oh, sorry na lang, nandun sila. Nandun, yun yung kanilang leader. Hindi ko rin alam kung anong reason ng Diyos. Siyempre, hindi ko na yun alam. Pero, huwag na natin yung alamin pa. Ang siguruhin lang natin, nandito tayo under this authority, this government. At pwede tayong sumunod dahil tama. At dapat tayong sumunod dahil tama yung kanyang iniutos. Okay? So, isa yung unang-una, lahat ng authority sa mundo ay tinatag ng Diyos. Kaya dapat tayong sumunod. Pangalawa, ang layunin ng bawat gobyerno ay protektahan ang mga masunurin sa batas at parusahan ang mga lumalabag dito. Verses 3 and 4. Diba? For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear in authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For it is a minister of God, minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing. For it is a minister of God, again, minister, an avenger who brings wrath to the one who practices evil. Ngayon, ganito. Alam nyo, nung panahon na hindi nyo na itatanong, no? Panahon ni Marcos, ang daming, nung panahon na hindi pa siya, na pumababa. Hindi pa martial law. Bago mag-martial law, ang gulo. Hindi ko pa masyadong naiintindihan yun, 1972. Pero alam ko na nung pangalawang botohan na kitna ko yun. Ang gulo. Kabi-kabila rally, taga Maynila kami noon, kabi-kabila rally. Makapit-bahay namin, mga kabataan. Hindi ako sumasama dahil hindi man ako ganun mga karadikal, ika nga. Mga kapaborito nilang kanta, yung kanta ng asin. Wala ka bang napapansin, yung mga ganyan. Kasi yung mga style niyan, ipapakita sa'yo yung mga problema, pero wala naman silang solusyon. Yun yung nakakatakot dyan sa mga yan. Pakita ng problema. Alam mo, hindi bibigay yun, di ba? Tayo, ipapakita sa atin ng Diyos ang problema, pero meron siyang solusyon. Yung mga yan, papakita yung problema, hindi para solusyonan, kundi pukawin ang galit ninyo sa puso para maging law breaker kayo o tayo. So, naging NPA, dumami yun, mga magsasaka, kawawa naman kayo. Pero, yung mga taong yun, sila rin mismo yung nangangamkam. Alam niyo po ba, sa ayaw yun sa gusto, pero ito gusto kong sabihin sa inyo. Bakit nagkaroon tayo ng komunista? Di ba si Ninoy at saka si Joma ang nagpasimulo niyan. At saka si Bernabe Boscaino na Commander Dante. Maaaring hindi nyo alam yun. Kung alam nyo, ayaw nyo paniwalaan. Yun po ang totoo. Ngayon, bakit tinatag yun? Kasi nga, gusto nilang pabagsakan si Marcos. May magkakarousap na yan, magkakakontsaba. Sila Aquino sa political side. Ito namang isang to ay para sa armed group, mga ganyan. Meron na silang kanya-kanyang role para pabagsakan si Marcos. Nung bumagsak na si Marcos, kasi nung martial law, talagang takot lahat ng mga tao na gumawa ng masama kasi hinuhuli. May mga kapitbahay kami, mga lalaki, mga binata, hippie. Haba ng buhok. Parang mga babae noon, hindi masyadong
accepted yun. Haba ng buhok. Nung nag-march sa'yo, nagupitan. Takot, baka mahuli. Tapos, sinabing curfew. Walang tao sa kalsada. Tapos, sarado lahat ng TV, networks. Kasi pinasara, puro kasi subversibo na yung mga sinasabi kung laban sa gobyerno na. Pinasara, walang dyaryo, walang radyo, walang TV. Kakainip. Sa loob ka ng bahay, wala kang mapanood halos. Tapos nawalan trabaho pa ako kasi hindi nyo nagtatanong. Nagtrabaho pa ako sa Channel 11. Tapos ano siya doon, celebrity, hindi, joke lang. Ang papa ko doon, utility man. So, nasara yun, tapos yung kaibigan niya, kapitbahay namin, kasama niya doon. Parehas lang nawala ng trabaho. Nagnegosyo yung kaibigan niya ng dyaryo. So, kinuha niya papa ko na side body. Nagtinda rin ako ng dyaryo. Tinda-tinda lang, pero hindi ko naman hindi ko hanap buhay. Tinda ko. Alam nyo, hindi ka pa nakakalayo sa pinagpuna mo ng dyaryo. Halos pakyawin ng mga tao yung dyaryo para makabasa lang ng balita. Tapos, ipinataw na yung disiplina. So, lagi na sinasabi sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tingin nyo ba tama yun? Tingin ko tama yun. Hanggang ngayon dapat ganun eh. Pero yun yung unang nawala. Nung mabumagsak si Marcos, yung disiplina ay nawala. Nagkanya-kanya. Alam nyo, pag ang magulang nagdidisiplina, matino ang mga anak, di ba? Primarily, minsan nanay ang matindi dyan eh. Siya yung nag-impose. Yung tatay, tahimik lang. Pag last recourse, tatay na yung papasok. Pero yung nanay ang yaw-yaw ng yaw-yaw. Ganyan yan eh. Pero, kapag ang magulang hindi na nagdisiplina at wala na ng disiplina yung mga anak, saan ka magulo na yung pamilya? Ganun din ang bansa natin. Nung ang bansa natin ay naagaw ng nila Cory, kanya-kanyang nakaw na sila. Nawala na ng disiplina. Pero sila yung pinakamagagaling magsalita. Sila lang yung naririnig sa dyaryo, radyo, TV. Hinawakan nila yan. Lahat ng mga yung GOCC, yung mga utilities pinamigay sa mga kakilala. Yan, ganyan na nangyari. Hanggang ngayon, pinagdudusahan natin yan. Tapos, pumasok, sumunod, sila Ramos na ganyan. Ganun pa din, tinuloy lang nila dahil kung hindi nila itutuloy, tatanggalin sila. Mo sa ERAP, tinanggal. Kasi meron siyang hindi sinunod sa mga Ayala. Pinapapirmahan sa kanya yung tinatawag ng sovereign guarantee dahil uutang sila sa sa negosyo, yung mga mayayaman. Sabi ni ERAP, hindi pwede kasi pag pinautang ko kayo at pinirmahan ko yung sovereign guarantee, ibig sabihin ng sovereign guarantee, o sa ating mga ordinaryong tao, ang tawag dyan, yung homemaker. Yung puutang ako, pero sabihin ko, sige, garanto ako, gagaranto. Pag di siya nagbayad, ako magbabayad. Para sinasabi nila kay ERAP, puutang kami ng bilyon, pag hindi kami nakabayad, ang gobyerno ang magbabayad. Hindi niya pinirmahan yan. Tinanggal siya. Pinipul power to siya. O, di ba? Ayaw nila ng ganon kasi sila yung masusunod. Dumating ang government na hindi na siya ang nagpoprotekta sa mga tao. Ang pinoprotektahan nila yung sarili nilang interest. Hanggang ngayon, meron pa rin ganyan. Pero hindi si Duterte. Yung Senado na. Ang Senado at si Duterte magkaiba. Magkaibang branch siya ng government. Ang Senado, gagawa ng batas, marami dyan, sa pansarili pa rin nilang interest. Naglalabasan pero mahirap buwagin. Kaya sana nga magpalitan na talaga yung government. Yung takbo, pero wala tayong magawa. Butin lang kahit pa paano matigas ang ilong ni Duterte, hindi basta-basta sumusuko. So ito na. Ang government na meron tayo, dapat pinoprotektahan tayo. Nawala yun, nawala yung disiplina. Ngayon,
ang mga kabataan natin, kapag nasaway, ayaw pasaway. Yung mga citizenry, ayaw pasaway. Pinapapasok sa loob ng bahay, ayaw magpasaway. Sinabing wag lalabas ng bahay, may curfew. Sasabihin ng mga dilawan na advocate ng human rights daw, bawal. Hindi nyo ba naisip, pag lumabas kayo at nakasagap kayo ng virus, uuwi kayo, dala-dala nyo yung virus sa anak nyo, ano mangyayari? Di ba? Yung sinabi ng batas, sinabi ng pamahalaan na wag lumabas, is to protect you from the virus. Anong gusto mo? Ikaw masusunod. Ugali-ugali natin yon kasi nawala yung disiplina. Ang dami natin makikita sa video. Kilala mo ba ako? Hindi mo ako kilala? Ganyan ba? Ano bang klase yun? Anong nangyari sa bansa natin? Kailangan ipatupad yung batas. Sana dumating yung time na talagang lahat ng mag-aaklas, aangal, paramdam talaga na may batas. Medyo malambot pa ng konti kasi may human rights umaharang. Hindi mabura-bura yung drugs. Paano? Sangga ng sangga para bang sa mga mag-asawa, mga magpamilya, yung anak pinapalo tapos yung lolo't lola sumasangga. Anong klaseng anak ang palalakihin mo dun? Ganyan na nangyari sa atin. Magulang, pinapalo niya yung anak niya dahil merong paglabag. Pinapalo niya para disiplinahin at ituwid yung mali. In a way, ipoprotect siya sa kanyang paglaki. Hindi siya lalakad sa mga masamang lakad. Ito yung mga konsentidor na mga lolo-lola. Hindi naman lahat. I'm just explaining Filipino traits. Ito sila, sasanggahin. Wag, kawawa yung apo ko. Ayan na. Lalaki yung mga at bata na suwail sa magulang. Ganyan din ngayon. Papasok yung mga bata, tapos makakasama yung mga kaklase na ganun din, para mga rebelde din, di mapapasunod. Tapos ikaw makikinig ka sa kwento nila, minsan ka napagalitan, sympathize na sa'yo, sympathize ka na sa kanila, sama-sama kayo sa kanila, hanggang sa yung pananaw nila, yun na rin ang pananaw mo, akala mo tama, na nagmula lamang sa sama ng loob. Alam nyo, ulitin ko, mag-ingat kayo sa mga taong lumalapit sa inyo na ang pinupuna lang ay problema. Kasi ang problema, nandyan lagi yan. Pag yan ang hinighlight mo, kakainin ka niyan, kung walang solusyon, yan din ang papatay sa'yo. Dapat ang problema, sinusolusyonan at hindi yan sinusolusyonan ng paglaban sa gobyerno. Kasi ang gobyerno ang poprotekta sa iyo. Makipagtulungan tayo. O, yung mga kabataan na aklas, punta ng bundok, ano gagawin nila doon? Hawak ng baril. Kunyari, kawang gawa. O, ano gagawin nila doon? Mamamatay sila. Diba? Pag nandun na, hindi naman nila sasabihin sa iyo. Pag nandun ka na, hindi ka na makakababa. Hindi mo alam paano ka umakit, paano ka makakababa. Hindi mo lang pasikot-sikot. Doon ka na lang. Okay? Yun yung pangalawa. Ang bawat pamahalaan, ang bawat government ay tinatag para protektahan ang mga matitino at parusahan ang mga masama. Kaya kung ang adik at pusher ay naparusahan, nanlaban at napatay, huwag natin silang para bang kampihan ng kampihan. Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Nakalagay sa Bible yun eh. O, noon nga buti gumawa ng batas na bawal na yun sa pelikula yung mga buhay ng mga kriminal. Dati mga buhay ng kriminal sinasa pelikula. Lalong natuwa yung mga kriminal, nagiging bida. Di bida pa sa pelikula. Ngayon pinagbawal na yun, hindi na pwedeng hinuli ng pulis,
Sasabihin, human rights. Paano ka makakasulong yan? Ayan, titigas ng ulo, sila pa yung nananalo. O pangatlo, dapat ang pagsunod natin sa batas, hindi dahil mayroon tayong mapapalang mabuti o mabuti ito para sa atin. Oo, tama yon. Pero ang mas tama, susunod tayo sa batas kasi ito ay iniutos ng Diyos. Susunod tayo sa batas hindi lang dahil maganda para sa atin o mayroong magandang itutulot personally, kundi ito, una sa lahat, ay tama. Para ano rin yan parang tithes. Nagtatights tayo. Kung nagtatights tayo dahil sa paniniwala na ibabalik naman ng Diyos sa atin yun, di siksiklikli gumaapaw, parang kung yun lang ang ating dahilan, mali yun o mababaw yun. Magtatights ka kasi yun ay tama, iniutos yun ng Diyos. Siyempre, kung makakatanggap tayo ng blessing dahil sa pagtatights natin, given na yun, normal na automatic result yun. Hindi na magiging motivation mo. Yun ang ibig ko sabihin. So, ganun din sa batas. Susunod tayo kasi maganda ito para sa akin. Natural, magiging maganda yan para sa'yo. Pero dapat susunod ako sa batas kasi tama ito. So, hindi ko na i-elaborate yan. Napakasimpleng intindihin yan. Pangapat, yung pagbabayad ng tax at pagbibigay ng respeto sa mga government officials ay bahagi ng ating submission sa kanila. Hindi ko sinasabi na lahat na lang ng tama nila ay ng mali nila, lahat ng gawin nila, lahat na lang meron tayong hahanaping butas. Lahat ay may mali. Maski si Duterte sabi niya oo, hindi ko naman sinasabi lahat tama Pero hindi naman lahat ng mga gagawin namin meron kayong counter na kulang-kulang, parang, di ba? Pero sila alam nyo, si Brother Eli Soriano, hinangaan ko dito. Minsan daig pa yung ibang Kristiyano Si Eli Soriano, kahit tinuturing natin siyang iba sa ating pananampalataya, mas sensible yung kanyang pananaw Sinaway niya si Lenny sa kanyang puro batikos. Hindi talaga napapanahon yung batikos niya. Kung mapapansin niyo si Lenny, mga arabsyada niya, puro tanong, paano yung ganon? Paano yung ganon? Bakit? Ano yung solusyon mo sa tanong mo? Di ba bahagi ka ng government? Dapat may solusyon ka. Puro ka lang tanong. Ibig sabihin, nag-create lang siya ng alingas-ngas, butas na para silipin ng government may kulang. Lahat nga ng tanong niya, may sagot na yun, ayaw lang nilang tanggapin. Si Brother Eli, sinaway siya. Kayo ba bilang Kristiyano, kaya niyong sawayin yung mali? Alam niyo kung bakit din ganito ako mag-stand sa government natin? This is the only government I have. Siya lang, not because of Duterte. Maganda na lang dahil si Duterte. Alam niyo ba nung nakalipas na mga pangulo, sa mga nakalipas na yon, si Erap lang ang gusto ko doon. Lahat hindi ko yun binoto, pero hindi ako nagsalita laban sa sino man sa kanila habang sila ay nakapwesto. Hindi ako nagsalita, hindi ko sila binatikos. Kasi binayaan ko, sige, patupad niyo yan. Kung ano gusto niyo, susunod lang naman ako. Diba? Ganon. Ngayon, wala na sila sa pwesto. At binabanatan nila yung leader na kung saan sinuportahan ko. Sasagutin ko sila. Kasi mali sila. Nung kayo nakapwesto, hindi nyo nga ginawa yung tama Ngayon, ang lakas ng loob nyo magsalita. So, ganon yun. Katulad ngayon, dami lang alingas-ngas. Bakit? Nung bang panahon ng Yolanda, nasa napunta yung 97 o 90 plus billion pesos na dinonate sa kanila. Madali i-account yun
Nawala yung 90 plus na yun, 100 billion. Tingnan mo yung kung saan dinala. Walang naitayo mga bahay na sabi mo ng kahit kalahati 90 billion, ng kalahati ng 90 billion o 100 billion may kita ka na ipatayo. Wala. Nauubos yung pera, walang nagawa ng tulong. Tapos ngayon, merong ibang namumuno, ang gagaling nilang magsalita. Alam natin yan, napakababait lang natin nung sila nakapwesto, alam natin nagkandabulok yung mga relief goods. Nabasa natin yun, naangal din tayo nun. Nung bumaba na sila naman na magsasalita, kakampihan natin. Sabihin nila, bakit ganito? Bakit? Tama, yun din ang sisigaw natin. Alam niyo kung ako yun, sasabihin ko, tumigil ka nga. Nung ikaw nakapwesto, ginawa mo din yan Hayaan mo na lang kami magsalita kung kinakailangan, wag ka na. Wala ka rin kredibilidad. Ngayon sila pa yung bida kapag nagsalita sila, nakikigaya din tayo. Diba? Naintindihan niyo po ba yun? Respect natin yung government, stop talking against them. Lalo na kung ang galing ng alingas-ngas ay galing sa mga dating namuno na walang ginawa, mga NPA, ano nyo ba ang NPA, kung anong plano niyan sa buhay natin? Wala. Meron ba kayong nakita na sinang-ayunan ng NPA na government? Kay Ramos, kay Aquino, Ramos, Gloria, Era, meron bang nakapagtulungan sila? Hindi. Hindi yan makikipagtulungan. Yung kanila, yung interest lang din nila. Lagi ang merong reklamo. Kapag kinampihan natin sila, rebelde tayo. At alam niyo ba ang rebelde kung ano yun? Kinaiinisan din ng Diyos ang rebelde. Rebelliousness is a sin against God. Ayaw niya yun. Kaya kung kayo hahanap ng kakampihan, huwag sa mga rebelde. Huwag din kayo dun sa mga kapag kunwari, yung wala namang ginawa, sila pa yung nagsasabi na eto dapat. Ba't kayo, nandyan ba kayo? Let's learn from history. So yung ito, tingnan nyo. Sa mahabang panahon, si Lucio Tan, hindi nagbayad ng tax. 8 billion pesos. Hindi nagbayad, hindi dahil ayaw. Hindi siya nagbayad kasi alam niya hindi naman mapupunta sa government. Ginagatasan lang siya, may 8 billion siyang utang. Pababayaran siya ng 2 million, 20 million, 200 million. O di sige, babayad ko yung 200 million, pero 8 billion yung utang ko. Diba? Ang laki ng utang. 200 billion, tuwan-tuwa na yung mga buhaya doon. Nakakain na sila noon. O pagdating ng Duterte, bet nagbayad siya. Kasi alam niya, mapupunta sa tama yung kanyang ibinayad. Marami pang ganyan. Huwag tayong magpakabulag. Ang daming nangyayari ngayon na tama. Yung taxes natin, alam nyo ba, yung mga taxes natin na binayad noon, baka umangal din kayo. Ito ngayon ang ginagamit natin. Sa panahon na ito ng crisis, walang nagtatrabaho. Pero, may pera ang government. May pera. At kailangan ipamigay yun. Ngayon, siyempre, ibang istorya yung parang darating sa inyo. Siyempre, may mga taong hahawak yan. Pero the government itself, si Duterte mismo ay nag-utos. May pera kayo, ibigay nyo lahat yan sa tao. So, ibig sabihin yung mga taxes ninyo na ibinayad ay binabalik niya sa inyo. Nangyari ba noon? Hindi. Ngayon lang. Alam niyo ba na yung doktor ng PGH, bago pa ito mangyari, siguro 2 years ago, o 1 year ago, nagsabi, binibigyan siya monthly na 100 million
ng pamahalaan. Noon, yung 100 million, isang taon na yun. O, isipin nyo, 100 million budget ng PGH galing sa government. Samantalang noon, 100 million, isang taon, tuwan-tuwa na ang PGH. Eh, saan napunta? Pwede pala 100 million naman. Isipin nyo kung gaano kayayaman ito ngayon yung mga nangurakot sa atin. Tayo naghihirap. Kung hindi tayo makikipagtulungan sa ating government ngayon by not obeying the mandate o yung utos, lalabas tayo ng lalabas, mauubos tayo. Yun yung unang mangyayari. Sumunod tayo. Makipagtulungan tayo. Huwag natin silang batikusin. Suportahan natin sila. Hindi na to issue ng politika. It's humanity. Katauhan na to. Pag hindi tayo nagtagumpay dito, di ba? Ayaw mo kay Duterte, tapos batikos ka ng batikos. Sana wag magbatikusin si Duterte, wag siyang magtagumpay. Pag hindi nagtagumpay si Duterte, patay kayo. Patay tayo nun. Kasi sino ba pinagtatanggol niya? Di ba tayo? O, sabi natin, hindi siya nagtagumpay. Naubos ang pera. Naubos yung mga doktor. Nawala na yung mga volunteers. Nawala na yung mga sundalo. Ayaw na. Oh, sino kawawa? Siya ba? Eh, isang buhay lang yun. Pag namatay siya, di patay na siya. Eh, di patay din tayong lahat. Eh, di ba dapat mas kahit hindi natin siya gusto, dahil siya yung nilagay dyan ng Diyos, sabihin natin, yes, Lord, tulungan niyo si Duterte. Tulungan niyo yung kanyang government. Tulungan niyo yung mga tao niya. Dahil pag nanalo siya at natanggal yung mga virus, di ba kakalabas na tayo? Ganun lang po ka-wise yun. Ayan ang turo sa atin ng Bible. Obey your government. Hindi yung pipila ka, pipicture mo yung pila, tapos sasabi mo, ano ba naman tong haba ng pila? Kailan ka ba pumila? Di ba ngayon lang? Noon naman hindi ka pumipila, baka sumisingit ka pa nga. Eh ngayon ka lang pinapila. Gusto mo kumpulan. Pag nagkumpulan naman kayo at nagkasakit ka, ano mangyayari? Pinapapila ka kasi ayaw kanyang mapahamak. Huwag na kayo umangal doon. Diba? Alam nyo, nung hiningi ni Duterte yung, alam ko may nababasa ako, dami-daming buwabatikos, hiningi niya emergency power. Itong mga kala mong marurunong. Bakit ibibigay yung emergency power sa isang baliw, ganito, ganyan? Anong basis mo? O isipin nyo, halimbawa lang, hindi binigay kay Duterte yung special power o emergency power. Di bago niya ma-implement ang isang bagay, kakausapin niya pa to, magdidebate-debate pa, hihingin pa kung papayag o hindi papayag. Huli na ang lahat. Dito, pag sinabi niya ito gagawin natin, sunod na lang, mabilis na. Huwag na tayo umangal, parang driver yan eh. Ikaw ang nasa manubela. Tapos nagda-drive kayo, nakasakay kayo lahat. Tapos wala siyang kapangyarihan na iliko o ipreno o bilisan yung sasakyan unless sabihin mo pa, payag ba kayo, kakatan tayo? Payag ba kayo, pipreno ako, malapit na tayong bumangga, payag ba tayo? Pag hindi pumayag, hindi, o di bangga kayo. Eh pero sabihin, ikaw driver, sige ikaw masusunod, ikaw na bahala. O di mas masarap mag-drive, di ba ganun yun? Ang authority ng ating pamahalaan ay nandyan dahil sa Diyos tayo susunod, dahil pinoprotektahan nila tayo. Again, makikiusap ako sa inyo. Kung meron man pinaka-spiritual na pwede natin gawin maliban sa panalangin, sa worship, maliban doon, ito, sumunod tayo sa ating pamahalaan. Huwag tayong lumabas, hintayin natin matapos yung coronavirus bago tayo lumabas. Yan yun. By the way, gusto kong idagdag na rin to. Sa Korea, kumalat ang coronavirus dahil sa isang worship service. Nakakalungkot.
Ngayon, ang sinasabi nilang cause ngayon, kalahati ng merong tama ng coronavirus sa Korea. Kalahati nun galing dun sa tao na yon na umattend sa isang service na nanghawa ng kanyang mga ka-churchmates. Minsan yung spiritualidad nilalagay sa lugar. Hindi porke hindi ka nag-attend ngayon dahil may danger talaga, magagalit sa'yo ang Diyos. Huwag nating irelihiyoso, huwag nating relihiyonin ang Diyos. Hindi makitid ang isip ng Diyos. Alam niya yon. Umattend, hindi niya nagsinungaling. Maaring alam niya na, katulad ni Coco. Alam niya na may sakit siya, alam niya na alam niya na affected na siya, positive na siya. O pumunta pa siya dun sa lugar na kung saan napaka-sensitive. Hindi sumunod, di ba? Kasi ito si Coco, yan yung mga politiko na dilawan din. Sila yung most privileged people noon. Hanggang ngayon kadala-dala pa nila. May mga self-entitlement. Kaya kayo kung galit kayo kay Duterte, magbago kayo ng isip nyo kasi he's the only government we have. He's the only leader we have. Pag bumagsak siya ngayon, bagsak tayong lahat. I'm not telling you this kasi persona, kundi yun yung utos ng Diyos. Sana mapalad tayo sa ganitong sitwasyon sa iyong ating leader. Dahil kung hindi, isipin nyo na lang kung anong klaseng buhay kataon. Yung mga nagyayaw-yaw sa paligid, tingnan nyo kung sila yung nakaupo ngayon, kung ano nangyari sa bansa natin ngayon. Baka galis aso pa lang, patay na tayong lahat. Sige, yun na lang. Sana mag-obey tayo sa pamamagitan ng pagrespeto sa ating mga leaders dahil sila ay tinalaga ng Diyos. Puprotektahan nila tayo. Hayaan natin sila na magpatakbo sila yung nandyan, mananagot sila sa Diyos. Tayo naman mananagot sa kanila. So, sundin natin sila bilang mga mabuting mamamayang Kristiyano. Huwag kayong lalabas hanggat di pa natatapos itong pandemic na to. Kasi talagang hindi to nagrespeto ng tao. Hindi natin nakikita. So, yun lang po. Pagpalain tayong lahat ng Diyos ay manalangin. Panginoong Diyos, Amang Banal, papasalamat kami na ang salita mo ay napapanahon palagi. Salamat po dahil hindi ka nagkukulang at hindi limitado ang kapangyarihan. Wala kaming ibang pwedeng panghawakan kundi ang pangako mo na kaming lahat ay pangangalagaan mo. Salamat po dahil hindi lamang ito basta salita. Ginawa mo to sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong banal na espiritu na aming kasama sa araw-araw. Muli po, tanggapin niyo aming pagtitiwala at papuri. Pasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.